So dito tayo sunod. Nako, ano yan, Ken? Hala! Both-wise talaga sa 2028. Ito yung sunod, mga kababayan. Alam nyo ba, hindi pa, na si Chavit, kaya pala nag-ingay. Alam ko nga, mga kababayan, kaya pala talaga kapag merong politisyan na nag-iingay at kakalabanin ang presidente, means to say, sasabit yan or may problema yan. Oh. Mga kababayan, alam nyo ba kung bakit nag-ingay si Chavit dati? Ha? Alam nyo kung bakit siya nag-ingay? Kasi, nung una, hindi yung kamakailan lang, nung nakaraang araw, hindi yung nakaraan. Unahin muna natin yung una. Alam nyo kung bakit siya nag-ingay noon? Kasi po, nakakalkal po ang kanyang construction company na Satrap. Partas yun, binaliktad lang Satrap. At saka mga kababayan, makakasuhan po sila doon ng plunder kung above 50 million na proyekto ang tinanggap nila mula sa gobyerno sa pamamagitan ng kanilang construction company na Sartap or Satrap ba yun? Binaliktad yun binaliktad. So ngayon mga kababayan, kaya nag-ingay si Chavit at the time kasi nasisilip yung baluarte niya. At nalalaman ng taong bayan na may mga ganyang pangyayari. Kaya nag-ingay siya. Sabi niya, tuta daw si Claire, aso daw, tahol ng tahol. Kaya sabi niya, bakit ako lang ang inimbestigahan? Bakit hindi ang Ilocos Norte? Bakit ang Ilocos Sur lang? So nangdamay na siya. Siyempre nasa kagipitan ka, kaya nag-ingay siya. So ngayon mga kababayan, nung nabulgar na yon, yung patungkol sa construction firm niya or company niya na tumanggap ng proyekto sa gobyerno, medyo natahimik siya. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, alam niyo ba kung ano yung rason niya kung bakit nag-ingay siya at makipagdebate siya? Ha? Alam niyo ba kung bakit gagawa siya ng malawakang rally na one-time, big-time rally? At hinihikayat niya ang mga kapulisan, kasundaluhan at religious group na sumama? Kasi ganito po mga kababayan. Itong si Chavit, ramdam na kasi niya na si Madriaga ay nag-iingay. Ha? Nag-iingay si Madriaga na itinanggi ni Sara. Ito mga kababayan na itinanggi ni Sara si Madriaga. Pero mga kababayan, may lumabas ngayon na biglang kumalat sa social media, meron din palang kaugnayan si Chavit at si Madriaga. Naku po. Ito na mga kababayan. Ha? Meron din palang kaugnayan itong si Chavit at si Madriaga. Kaya pala'y nag-ingay siya. Naku. Paano po natin ito i-explain? Paano po natin yan? Paano natin yan ngayon matanong, bakit ang driver niya si Madriaga? Bakit nung kumain siya, nung siya'y binaril, di ba may ano siya dito sa kamay, binaril siya na at the time nung inambush siya. Bakit si Madriaga ang kasama niya? Ala! Yan ang tanong natin ngayon, mga kababayan. Sa mga nagtatanong, hindi kilala ni Sara. Pero kilala ni Chavit. Mga kababayan, yung inupuan ni Madriaga, driver seat po yan. Si Chavit po yung nasa likod. Anong meron? Bakit si Madriaga ang nag-drive? Anong meron na kung saan may saklay-saklay pa, ay may ano pa si Chavit at si Madriaga ang katabi niya. Nagtatanong lang po ako, si Madriaga ba ay driver niya? Si Madriaga ba ay bodyguard niya? Kasi yung pangdamit ni Madriaga, pang driver, pang bodyguard yan eh. So kaya ba siya ay nag-ingay? Kaya ba siya ay nag-iingay? Kasi natatakot siya na pati siya ilaglag ni Madriaga. Mahirap, alam niyo sa totoo lang mga kababayan,
Mahirap magpa-picture na sumakay sa isang sasakyan tapos kasakay mo ang isang bilyonaryo. And ito tanungin ko kayo, paano nangyari to na sumakay sa isang sasakyan at ikaw ang nag-drive kung hindi kayo magkakilala? Kaya nga ba nag-iingay si Chavit dahil natatakot siyang baka ibuking din siya ni Madriaga? Kasi si Madriaga, pagkakaalam ko ngayon, nakakausap na ng mga liberal senators, mga liberal politicians. Isa na si Laila de Lima, nako po, isa na siguro si Trillanes. Baka sabihin na naman to ng mga DDS, edited yan. Paano naging edited yan? Ayan, kasama mo kumain, edited yan. Nung time na to yung inambus si Chavit. Kasi kailan ba siya nagkaroon ng bali sa siko or baril, natamaan ng baril? Di ba yung inambus siya, nagkaganyan siya? Tapos, edited yan, magkatabi kay dalawa. Sa bahay pa mismo niya. Ano yan? Pupunta ka lang doon sa loob ba ng bahay? Kadalasan pa naman sa mga bumibisita kay Manong, sabi nila, Mang Kanor, ay minsan sa labas lang. Ala, kaya po ngayon mga kababayan, kaya nga ba dahil alam niya na meron na namang dagok na paparating? Baka nga personal bodyguard niya si Madriaga eh. Bago ito kay si Madriaga, napunta kay Digong, galing yata kay Chavit. 'Di ba? Kasi ang sabi, si Digong daw naging bodyguard, ay si Madriaga naging security bodyguard ni Digong or pinagkatiwalaan ni Digong noong mayor siya. So siguro si Madriaga on call yata ito, no? Parang marami siyang alam na agency na pwede siyang mag-supply ng mga security guards. 'Di ba? Hindi ko lang alam mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko, itong si Madriaga, nagtatrabaho to ng marangal ang trabaho ni Madriaga. Isa siya sa mga nagpo-produce. Halimbawa, ikaw, isang politician. Pwede mo siyang tawagan at hihingi ka ng mga security agency, may mai-refer siya sa iyo kasi nagtatrabaho siya sa mga security groups, parang ganun yata, no? Mga kababayan, at saka nasa NBI din to siya noon. Marami siyang mga karanasang trabaho. 'Di ba? Mga kababayan. So, ang problema ngayon, malalim-lalim nga, no? Malalim-lalim itong ugnayan ni Madriaga sa mga politiko. Dito kay Chavit, kay Sara, kay Digong. Kaya nga pala sabi ni Madriaga, i-check mo or nagpadala siya ng sulat sa NBI na i-forensic examination yung mga cellphone niyang 3 na nasa kustodiya ngayon ng Manila RTC Trial Court or Manila RTC Branch, no? Na kung saan kinumpis ka nga ang kanyang mga cellphone at nandoon sa RTC Branch ng Maynila. So, siya ay nanawagan sa NBI at nagpadala ng sulat at natanggap nga daw ng NBI na ipa-forensic, 'di ba? Ipa-forensic examine yung mga cellphone niya kung ano yung laman para malaman at mapatunayan yung mga text message doon na inutusan siyang kunin ang shabu sa magnetic lifter sa Cavite, yung inutusan siya na dalhin yung 1 billion sa Katarungan Village sa Paranaque, tapos yung inutusan siyang ihatid yung sasakyan na may lamang pera doon sa parking lot ng Ombudsman ni Martires, tapos yung inutusan siya na nagdala siya ng 30-something million doon sa comedy bar sa Quezon City, tapos yung naghatid siya doon sa parking lot ng Mega Mall, 'di ba? Para mapatunayan, kasi ang sabi ng mga DDS, kwento lang daw, picture lang. Huwag paniwalaan. Sige, sabihin natin picture lang yan. Paano kung doon sa cellphone ni Madriaga ay lalabas yung picture na yan nakasama si Chavit? So, anong irarason nila? Nagpapapicture lang? Muntinlupa. Oo, Muntinlupa, Katarungan Village. Diba? Ano yung nagpapapicture lang? Tapos kahit mahihirapan kang tumayo kasi may ano-ano pa yung balikat mo, bandage ba, bandana, ang tawag dyan, banda-banda, magpapapicture ka, pilitin mong tumabi. Alam mo kung
Hindi importante yan kung ikaw may sakit, may ano pa yung balikat mo. Hindi ka basta-bastang magpapapicture kung kani-kanino. 'Di ba? May benda. Oh. 'Di ba mga kababayan? Oh, may benda na yung balikat mo, tapos pupuntahan ka ni Madriaga, magpapapicture lang. Eh kung ikaw may benda, hindi ka magpapapasok ng ibang tao kasi bakit? Pwedeng mahawaan ka ng sakit na dala nila kasi nga may benda-benda ka pa, mahina pa yung immune system mo. Kasi under recovery ka pa. Eh bakit ka magpapatabi ng isang tao? 'Di ba? Kung nagpa-picture lang. Kaya ang tanong ngayon mga kababayan, sabit nga ba si Chavit? Kaya nag-ingay na naman. Kasi nung pumutok ang mga flood control issue, nag-ingay siya. Tapos nung natapos na yung flood control, tahimik siya. Ngayon nag-ingay na naman itong lumabas na itong pangalan ni Madriaga. O, driver uniform suot ni Madriaga. Driver siya dati ni Chavit. Sabi ni Ma'am Maricar, nako. Diba? Ako nagtatanong lang naman, totoo po ba yan? Kaya pala. O, tagal na ng peak, bata pa sa dyan. Kakatapos lang ata ng waiting issue. Sabi ni Ma'am Ay Malayko. Nako, Kent, arm sling ang tawag doon. Oo, benda. Yung ganito. So, bakit siya nag-arm sling? Ang alam ko doon, parang yun yata yung time na inambush yata siya dyan eh. Nako po. So, kaya nga ba, nag-iingay? May malalim talaga. Oo, Ma'am Crisilda. May malalim talagang koneksyon si Madriaga sa kanila. Kaya nga, 'di ba, ex daw 'yan ni si Madriaga. Hindi, actually Kuya Ran comments, ano siya, tawag dito, ninong siya ng anak ni Dora, 'di ba? Ni Lustay. Ninong siya ng anak ni Lustay. Ngunit itinanggi nga niya. Bahala siya sa buhay niya. 'Di ba? Sa cellphone lang naman ni Madriaga magkakatapatan yan at magkakatotohanan yan eh. Naku po, pag nahawakan ni Trillanes yan, si Madriaga, good luck. Pag si Trillanes dyan, maglakas ng loob at tumulong kay Madriaga, patay kayo dyan. Siyempre, sa ngayon kasi si Trillanes, wala pang power kasi nga wala siya sa politics. Siya po ay ngayon private citizen. Pero nga itong si Congresswoman Laila de Lima, humingi nga daw ng tulong sa kanya si Madriaga na sana mabuksan ang cellphone niya na nasa kustodiya ngayon ng RTC branch sa Maynila. Yung tatlo niyang cellphone, ang isa doon ay regalo ni Digong. And the rest, yung tatlong cellphone na yun, nandun lahat ng conversation ni Digong, ni Sara, ni Madriaga o kung sino-sino pa. Kasi binigyan pa nga daw siya ng mamahaling motor ni Digong. Ang mahal nun, yung Harley Davidson ba yun? Haggard? Oo, magkano yun? Nasa mga kulang-kulang kalahating milyon yun, mahigit. Kulang-kulang 1 million. Oo, ang mahal kasi ng mga Harley Davidson na mga motor. Kulang-kulang 500 plus yan eh. 500 plus thousand. Kulang-kulang 1.2, ganyan. Pag mga classic, no, mga Haggard. Haggard kasi ang tawag sa amin yan. Kaya ngayon mga kababayan, nagtatanong lang ako, kaya pala nag-ingay si Chavit dahil ba madamay siya kay Madriaga? Mas effective pala si Sentry maging DILG. Yes, totoo yan. Kapag si Trillanes ang maging DILG secretary, nako, pag si Trillanes, nako po, kabahan na kayo. Kasi kakaiba yan, mga kababayan. Oo, eto, mga kababayan, yung sunod. Halaka, eto ha, isulat ko lang, mga kababayan. Halaka. Mga kababayan, may katanungan ako ngayon. Ito po, mga kababayan, ang sinasabi ngayon. Sunod nating pag-usapan, si Claire Castro, papasok sa politika.